ano po yung diniscuss natin last Friday, yung po muna yung re-repasuhin natin. Mabilisan lang po ito. So, tinanong nga natin, ano ang Bagtas Biblia? Ito po ay isang pag-aaral sa kasaysayan ng sagot. Kaligtasan. Ayon saan? Ayon sa Biblia. Hindi po ayon sa encyclopedia. Ayon sa Biblia po. Ano ang Bagtas Biblia? So, masusing pag-aaral ng banal na Biblia sa loob ng 12 linggo. So, pangalawang session na po natin ito. Kaya palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Nakakadalawa na po. Ayan. So, bawat session ay tumatagal ng 2 oras. Kaya kailangan po natin magsimula ng maaga. Alas 7 pa lang po, na kami. Prayer for Deliverance. Mula Genesis hanggang sa pahayag at para sa mga beginner na katulad po natin hanggang sa mga may malalim ng kaalaman sa Biblia. So madali lamang po, tuloy-tuloy na kwento. Mamaya may salaysay po tayo. No? Hinati ang kasaysayan sa Biblia sa 12 yugto. Gamit din ang Bible timeline. Ayan, yung framework. Mamaya po may ibibigay na Bible timeline sila ating pa. Ayan. So, ang 12 topics po. Last week, introduction and orientation. Ngayon po, i-discuss natin sinaunang mundo. Sa susunod na month, yung mga patriarka. Ayan. So, Israel sa Ehipto, ikaliwa paglaboy sa disyerto, pagsakop sa Kanaan, mga hukom. Ikapito, ang kaharian ng Israel. Siyempre, yung Israel, nahati po yan. And then, ikasya, pagbabalik mula sa pagkakatapon. At ang nasa panahon na nga po ng bagong tipan, ang panahon ni Jesus at ang unang simbahan. At ang, siyempre, kagampan ng tipan. Ayan. So, sa ating theology, mayroon po tayong 4 na saligan. Sino nakakatanda ng 4 na saligan na diniscuss last week? So, syempre, una, ang Diyos bilang ating Ama. So, doon po tayo mag-focus sa isa sa mga pag-aalayan or pag-aaralan po natin. Dapat nakafocus tayo na ang Diyos ay ating Ama. Na ang kaligtasan bilang pagiging anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay entitled dyan sa kaligtasan na yan. Kaya, patuloy lang tayo mag-aral, no? At ang tipan bilang pangunahing tema ng Biblia. So may mga tipan po yan. Ang simbahan bilang pamilya ng Diyos. Kaya po tayo nasa simbahan dahil tayo po ay kapamilya ng ating Panginoon. So si Jesus, isang anak pero hindi siya nilikha. Ang pagiging anak ng Diyos ay isang banal na kaloob sa pamamagitan ng binyan. Kaya tayo naging anak ng Diyos dahil sa binyan. At tayo nga po ay entitled sa kaligtasan dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Pagka sinabing kaligtasan, meron kapatawaran ng kasalanan. At syempre, pagtakas natin sa apoy ng impyerno at syempre, yung pagpasok sa langit. Okay, so pero higit pa doon, ang kaligtasan ay pakikibahagi sa buhay ng Diyos. Ang ganda, di ba? Pakikibahagi sa buhay ng Diyos dahil nga anak ka ng Diyos. Kaya ikaw ay makikibahagi sa buhay ng Diyos. At pakikisalo kay Kristo bilang walang hanggang anak ng Diyos. Ikatlo na saligan, tipan bilang pangunahing tema. Ang tipan ang pangunahing tema ng saysayan ng Biblia. Ito rin po ang pangunahing tugtunin sa pag-unawa sa salita ng Diyos. Ito po ang mga tipan, Adamic Covenant. Ito po yung tatalakayin natin ngayon. Si Adan, tipan bilang sa mag-asawa. Noahic Covenant, Abrahamic, Mosaic Covenant kay Moises, Davidic Covenant kay David, at syempre kay Jesus, New Covenant. So, tipan ng kaganapan, pagtitipon ng lahat ng nabubuhay at namatay sa langit. Na kung saan, sabi ko nga last week, ito po yung kasama sa ating credo, doon sa ating sumasampalataya ako.
kasama po yan. Tipan bilang pagbubuklod ng pamilya. Dahil nga tayo ay pamilya ng Diyos, so pagbubuklod ng pamilya ang ating tipan. Ayan. Simbahan bilang pamilya ng Diyos. Ayan, alam naman natin na ang simbahan ay isang struktura, templo, katulad din ng mga tupa ng Diyos, no? Larawan din po ng simbahan ang katawan ni Jesus. Gayon din, higit sa lahat, ang pamilya ng Diyos. So, sino ang Diyos? Siyempre, siya po ay may likha, taga-utos, lawgiver, ang ating Panginoon, ang amo, master. Di ba? Tinatawag din ang Panginoon, master. Yan. Hukom, judge, higit sa lahat, ang Diyos ay Ama. Yan. So, nasa Biblia din po ang plano ng Ama. Ano ba itong mga plano ito? So, kailangan po natin tuklasin kung sino ang Diyos, ano ang kanyang mga ginawa, at bakit niya iyon ginawa. May mga dahilan po yan. Sapagkat ngayong gabi, mag-uumpisa na tayo ng ating paglalakbay tungo sa 1,000 buhay. Ang ating bagtas Biblia. Amen. So bago yun, umpisa na po natin. Yan. So ang ating Biblia. Yan. So ang ating Biblia, yan. So meron siyang, ilang aklat? 73 mga aklat. Tandaan niyo po, ang Biblia ng Katoliko ay meron 73 na mga aklat para siyang isang library or isang parang encyclopedia. Di ba? Napakadami aklat nun. Yan, yung ating Biblia na yan, ganoon din siya, napakadami. At ilan ang kanyang manunulat, ilan ang sumulat dyan? Merong 40 o 4 na po na nagsulat. Ang dami talagang compilation. Ito po ay umikot ng 1,400 na taon, 1,400 taon na pagkakasulat, no? Bago na isulat. And then umikot ito ng 4,000 taon simula nung nailathala. Yan, tandaan natin, 4,000 years at patuloy itong tumatakbo. Yan, patuloy itong nagbibigay ng salita ng Diyos sa mga gustong magbasa at malaman ito. Yan, amen. So pumunta na tayo sa ating unang topic. Yan, ang early world o ang sinaunang mundo. So ang ginawa kasi dito sa atin, ang pagsasalaysay ay ginawa na parang ang mundo bilang isang entablado. Yan, stage na mayroong kwento at may mga tauhan. So tandaan natin yung mga tauhan dyan, mahalaga yan ha. Yan, dyan sa mga tauhan na yan, malalaman natin pag sinabi, kunyari kay Adan at Eva, ganito yung nangyari. Yan. At siyempre yung lugar. Yan, so ang unang libro sa ating Biblia ay Genesis. So ano ba yung Genesis na tinatawag? Sa Griego, ang kahulugan nito ay pinagmulan, henerasyon o pasimula. No, sa Hebreo tinatawag din ito Bereshit bara o sa simula ng paglikha. Bereshit bara. Sa Genesis, dito rin makikita natin pag binasa. Sino nakapagbasa simula yung Genesis 1? Yan. Yung paglikha. Ano yung unang nilikha ng ating Panginoon? Diba? Dito pa lang malalaman na natin na napaka-makapangyarihan ng ating Panginoon. Diba? Ano ginamit niya para lumikha? Nagsalita lang siya. Diba? Napaka-makapangyarihan ng kanyang salita. Diba? Magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga nito. Amen. Diba? Yung liwanag at dilim. Anong araw? Pagkahati ng tubig. Yan. Ang pangatlo, ano yung pangatlo? Lupa. Lupa at yung mga tanim na nandito. At pang-apat ay Araw.
Araw, tamang galing na araw at gabi at yung mga stars and sun and moon. Yan, yung pang-apat na likha. Yung pang-lima, dagat. At himpapawid, yung mga nilalang sa dagat at nilalang sa himpapawid. Yan, ibon, ang mga ibon at ang mga isda na lumilipad. Ay, yan. At ang pang-anim, ano ang nilikha niya? Tayo na kawangis ng ating Panginoon. Diba? Kasama na rin doon yung mga hayop na pamumunuan natin bilang isang tao. At ang pang-pito, ang ating Panginoon ay pahinga. Yan. Eh, wala yung pang-pito doon. Okay lang. Kita naman dito. Yan. So, pagkatapos nun, syempre, yan. Nilikha sa ika-anim na araw ang tao. Pero, bakit kaya sa pang-anim na araw? Pero, ang tao ay, nakalaan talaga para sa pang-pitong araw. Bakit? Ano ba yung ginagawa natin sa pang-pitong araw? Ano ba? Yan. Tayo yung pang-pitong araw, nilikha ang tao para sumamba sa ating Panginoon. Diba? Para, magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Napakahalaga po nung 7 na number sa Biblia. Pag binasa natin ang ating Biblia, napaka-significant yung 7 na numbers. No? Kasi ito din, kumakatawan sa numero ng tipan ng ating Panginoon para sa atin. Yan. So, paglikha kay Adan at kay Eva. No? Yung paglikha kay Adan at kay Eva, sino ba ang unang nilikha? Si Adan. No? Si Adan nilikha ng ating Panginoon. Galing siya sa alabok. Dito. Wala dito. Sa alabok, nilikha at bigla at kanya hiningahan at ito'y nagkaroon ng buhay. Ngunit sabi ng Panginoon, parang may kulang, parang nalulungkot yung lalaki. Diba? Anong ginawa niya kay Adan? Pinatulog. Kinuha ka agad. Pinatulog muna. Yan. Pinatulog ng ating Panginoon at sa kanyang tadyang kinuha. At pagising niya, di ba nakita niya na, ikaw, galing sa aking buto at galing sa aking laman, kaya tatawagin kitang babae. Yan na. Nilikha na si Adan at si Eva. So, sabi ng ating Panginoon ay, kayo ang mamamahala sa lupain na ito at sa inyong nasasakupan at magpakarami kayo. Amen? Amen. Ngunit, subalit datapwat, dyan na, pumasok. No? Nagkasala ang tao, si Adan at si Eva. So, sa Hebreo, tinatawag natin na Ash. Sino ba yung nagtukso sa kanila? Malaki. Kumbaga sa Hebreo, tinatawag na ahas, dagat o dambuhala. Siya isang makamandag na hayop. No? Ahas. Pero kung mababasa natin, sa dulo ng ating Biblia, doon sa pahayag, siya'y naging isang malaking dragon. Naging halimaw. Diba? At ito ay, anong ginawa dito? Pinahintulutan ba ito ng ating Panginoon? Sino ba lumikha dito? Yan. So, may katanungan nga dyan lagi. Sa ating pagbabasa, lagi matatanong natin, magtitiwala ba tayo sa ating Diyos? Kasi ang dami niya pinahintulutan dito na, na pagsubok. Yan. So, pagpatuloy pa natin ang ating pag-aaral. Yan. So, sa pagkasala ng tao, ano ba yung ginawa ni Eva? Kinain ng mansanas, parang si Snow White. Hindi po. No? Ano yung tawag sa prutas na yon, sa bunga na yon?
Bungang nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. So, tandaan po natin ha, hindi po yun mansanas. Wala pong sinasabi ng mansanas sa Biblia. Ang tawag po doon ay, puno ng nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama. Amen? Ano yung dalawa kasi yun eh. Di ba? Dalawang puno kasi yun eh. Yung isa, yung puno na nagbibigay ng buhay, yun yung sinasabi mo. Yun, pwede nilang kainin yun eh. Hindi naman pinagbawal yun. Amen? Yan. So, pagkatapos nun, nagkasala na sila, kinain na nila. Nalaman na sila ay hubad. Kasi tinawag si Adan ng ating Panginoon. Adan, nasaan ka? Yan. Di ba? Pero ang sabi niya, nandito po kami nagtatago. Sabi niya, ang tanong agad ng ating Panginoon, kinain niyo ba ang bunga ng pinagbabawal na puno? Opo, Panginoon, kasi tinukso ako ng babae. Di ba? Tapos ito naman si babae, sabi niya, tinukso po kami nung ahas. Yan. At gumawa sila ng patakip para hindi sila makita. Gumawa sila sa dahon. Yan. Yan. So dito, sa pagkakasala ng tao, ito daw yung unang-unang ebanghelyo o yung tinatawag natin na proto-evangelium. Ito yung makikita sa Genesis 3 verse 15. Anong sabi dito? Kayo, ang babae, aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Yan. Sa 60 naman, sa babae naman ito ang sinasabi. Sa pagbubuntis mo'y paghihirap, hirap ang dadanasin, at sa panganganak sakit ang titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, papasakot ka sa kanya, siya mong susundin. Yan po yung naging kaparusahan sa kanila. No? Pero, isa yun sa makabuluhang paghihirap. Bakit? Bakit makabuluhang paghihirap? Kasi sa paghihirap na yun, di ba? Yung sakit na yun, ay nagbubunga ng panibagong buhay. Di ba? Paghihirap na nagbibigay buhay at kaligayahan sa kabila ng paghihirap. Dito na kasi, di ba, nung una na pinangako ng Panginoon, di ba? Kung sinunod nila yung utos ng ating Panginoon, walang hirap, di ba? Walang lungkot na mararanasan. Ngunit, dito kasi, binigyan sila ng kaparusahan. Di ba? Pagkatapos nun, nagkasala ang tao, pinalayas sila Adan at Eva sa paraiso, sa hardin ng Eden. At sila'y naglakbay sa paligid ng Eden. Hindi sila lumayo doon. Yan. Pagkatapos niyan, sila'y nagkaanak na sino? Si Cain at si Abel. Si Cain ang panganay at si Abel ang bunso. No? Sila ay nagsasaka, naghahayop, sila ay namamastol. Di ba? Dumating ang panahon na si Abel ay nag-alay ng hayop. Di ba? Yung pinakamaganda, pinakamalusog. Di ba? Inalay niya sa ating Panginoon at nakita ito ni Cain. Pero si Cain kasi, itinatabi niya yung mga magaganda. At yung inaalay niya lang is yung yung mga may kapansanan. Kinalugdan ng Diyos si Abel. Nagkaroon na ng unang murder sa kaysaysayan ng tao. Yan, nainggit si Cain kay Abel. At anong nangyari? Pinatay ni Cain si Abel. Yan, pinatay si Cain. No? So, anong nangyari? Diba? Isa na lang, si Cain na lang ang natira. Ngunit, diba sabi nga, hindi kinalugdan ng Panginoon si Cain. So, kanino na manggagaling ang lahi na kakalat sa atin? So, pagkatapos niyan, nagkaanak ulit si
Adan at si Eva. Yun ay si Seth. Si Cain ay nakapag-asawa. Amen? Amen. Ang tanong kasi doon, sino yung napang-asawa ni Cain? Eh di ba, Sila pa lang. sila pa lang yung tao noon? Yan. Kasi walang binanggit po sa ating Biblia na nagkaroon pa ng maraming anak. Si Eva at si Adan. Maliban kina Maliban kay Cain at kay Abel. Diba? Kasi kung balikan nyo tapos tanongin nyo rin sa sarili nyo, tapos hanapin nyo yung sagot. I-search nyo po. Kami ni Sister Agnes, nagtanungan din kami dyan eh. Tapos nag-search kami ng kasagutan doon sa tanong namin. Nakita naman namin doon. Yan. So yun, nagkaroon ng asawa si Cain at si Abel. At nagkaroon siya ng lahi, binanggit doon. No? Kung sino-sino. Yan. Pero ang kinalugdan ng ating Panginoon, ang nagtuloy ng lahi. Diba? Ang kapalit ni Abel ay yung lahi magpapatuloy ng binhi. Kanino? Kay Seth na anak ni Adan at Eva. Yan. So, sa Toledot, dito kasi makikita natin yung ang kanosalin lahi, paraan upang mabilis at malinaw natin masundan ang seed line o kung ano yung pinagmulan nila. Yan, dito pa lang po may seed line na. Makikita nyo po yung saan yung lahi. No? Magmula kay Adan at kay Eva, kay Cain, kay Seth, pababa. Yan. At hanggang sa makarating sa ating Panginoong Jesus. Yan. Pagkatapos nun, dumami na ang tao. Amen? Dumami na ang tao. Diba? Nagkaroon ng mga masasama. Yan. May mga naging masama na. Kasi siyempre yung lahi, kumalat na eh. Lahi ni Cain. No? Diba? Nandun galing yung mga medyo masasama na tao. Yan. Dito darating ang isa pang tipan ang ating Panginoon. No? Sa pamilya ni Noe. So sa Genesis 6, si Noe ay isang mabuti at matuwid na tao. So isa siya sa kinalugdan ng Diyos sa mga panahon na ito. No? Nagkaroon ng maraming tao kinukutya siya kasi ano ba yung pinagawa sa kanya ng Diyos? Pinagawa siya ng isang malaking barko. No? Sabi kasi ng Panginoon sa kanila, Noe, gumawa ka ng isang malaking barko na magkakasya ang bawat pares ng hayop. Yan. Na magligtas sa kanila sa malaking baha. So hindi ito pinakinggan ng mga tao, no? Pinagtawanan siya, kinutya siya. Bakit ito gumagawa wala namang mangyayari, wala namang diba, wala namang baha o wala namang ulan, napakaganda ng panahon. No? Si Noe rin ang ama ni Shem, Japhet at Ham. Yan. So pagkatapos nun, nakagawa na si Noe ng Noah's Ark, kung tawagin natin. Yan. So parang Noah's Ark. Yan. Dumating na ang baha. Ilang araw umulan? 40 days. No? Pero nung bumaha dito sa atin, ilang araw yun? Oras pa lang, di ba? No, lubog na yung halos buong natin. Kung 40 days kaya gano'ng kalakas yung baha, ay umulan, ano kayo mangyayari sa atin? No? Wala na, lubog na. Diba? So, dito rin, 40 araw na bumaha. 40 days yung ulan, after ng ulan, 40 days din yung baha. Yan. Pagkatapos na, ilang araw bago nawala yung baha? 150 days lumupa ang baha. Paano kaya nila nalaman na wala ng baha? Nagpalipad, galing Italian, nagbasa, nagpalipad sila, may kalapate, no? Kalapate kung ano yun natin. Palipad sila ng ibon at nakakuha ito ng sanga. Ibig sabihin, may sibol na, may bagong sibol na sanga. Kaya nalaman nila na humupa na ang baha. Galing, mga gumawa ng assignment. Yan. So, pagkatapos nun, dito na dumating yung tipan kay Noe.
Yan, sa buong lahi ni Noe at sa lahat ng mga bagay na may buhay, nakasama nila sa, sa barko. Kasi namatay na lahat ng tao, pati yung ibang hayop na naiwan. No, yung masasama. So, pamilya na lang ni Noe. Sino-sino yun? Si Noe, si Shem, si Japhet, saka si Ham. Yan. Sino yung may asawang kasama doon? Ha? Si Japhet. Yan. So, ang tipan ng ating Panginoon Noe ay, Talia, ano yung pinag-aaralan mo kanina? Ang sabi, wala nang gugulawin. hindi nagugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Yan. So, itong lalabas yung sinasabi ni Roxana, bahaghari. No? Yan nga yung nakikita natin, no? Pagka umulan, di ba? Pagkatapos ng ulan, no? Nakikita natin, pagka maambun-ambun na lang. Pero, rainbow. Yan po yung tanda na ang tipan kay Noe. So, dito sa Hebreo, yung keshet, pagpana ng pakikitigma. Tanda ng tipan kay Noe. Yan. So, ito yung paalala para sa atin ng Diyos na pakipagsundo niya sa lahat ng nilalang na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig. Yan. So, ito po yung mga naging anak ni Noe at kung ano-ano yung mga naging lahi nila. So, si Shem, siya po ang namahala sa mga Hebreo at sa mga Israelita. So, yan. Makikita na natin kung saan ang galing yung Israel, lahi ni yan. So, si Japhet naman, mga lahi sa Europa. Yan. Pagkatapos yung Ham, lahi ng Africa. Yung mga Afrikano. Yan. Pagkatapos nito, kumalat na muli ang lahi ng mga tao. So, nagkalat-kalat na sila. Iba-iba, siyempre, pagkalat-kalat ng mga tao, iba-iba yung mga salita niyan, di ba? Yan, so tatako na tayo sa Torre ng Babel. So, ano ba yung nangyari dito? Ha? Nagpatayo sila ng Torre dahil sa, gusto nila na sila ay matanyag. Diba? Gusto nilang abutin ng langit. Gusto nilang maging Diyos. No? Amen ba? Mga tao na nandoon. Anong ginawa ng ating Panginoon? Ginulo sila. No? Kasi gusto nila, hindi sila magkawatak-watak. Diba? Kasi malakas na sila eh. Diba? May pagkakaisa sila. No? Gusto nila maabot yung katayuan ng Diyos. Kaya, tinayo nila yung Torre ni Babel. Pero, siyempre, ang Diyos hindi papayag na gano'n. Diba? Ginulo sila. Ano yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Sila yung binigyan iba't ibang lengguwahe. No? Sa tingin nyo mga kapatid, kung tayo iba-iba ang salita natin, magkakaintindihan ba tayo dito? Hindi. Diba? Kung Chinese kayo, diba? Tapos, di lahat tayo dyan, nakakangalang. Amen ba? Amen. So, ganun yung ginawa ng ating Panginoon. No? Kaya hindi na natuloy yung pagtayo niya at pinabagsak niya ang Torre ni Babel. At watak-watak silang lahat. Yan. So, dito po sa Genesis 1 hanggang 11, no, ang sinuunang mundo, dito po natin makikita yung pangkalahatang kwento natin na problema ang kinasaldakan ng tao. Amen? Amen. Dito pa lang, una pa lang ng ating kwento, meron ng mga naging problema. So, ibig sabihin sa ating mga tao, natural talaga na may problema. Pero, ang Diyos ay laging may solusyon. So, sa bawat kwento ng ating lakbay Biblia o ating bagtas Biblia, ito yung laging magiging tanong natin. Yan ang laging tanong natin. Magtitiwala ba ako sa Panginoon? Amen?
Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon at malalaman natin yan sa susunod na ating pagkwento ng ating Bagtas Biblia. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tatawagin na po natin si Sister Agnes na kanyang pagpapalalim dun sa ating kwento na ating narinig. Okay, ayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Gising pa kayo? Dito makakatulog kayo. Kasi theology, malalim. Okay. So ngayong gabi ito, so eto na yung inaantay natin sa session 2 na pagpapalalim. Magdidig in na tayo, no? So ang title nito, kung kay Brother Aris, yung sinaunang mundo, sa akin naman po sa theology, yung unang pamilya ng Diyos. Ayan, at sabi nga niya lagi sa ating talakayan, laging nandoon yung tanong na magtitiwala ba tayo sa Diyos? O magtitiwala ba sila sa Diyos? So, let's begin. Sandali, orasan ko. Ayan. Okay. Sa pasimula pa, mga kapatid, sa Genesis 1-2, ang mundo ay walang hugis o walang laman. No? Ibig sabihin, tohu, wow, bohu. Tohu means walang hugis. Hugis, tohu. Yung laman, bohu. Okay? So, ibig sabihin, sa pasimula pa, mayroong dalawang susolusyonan ang Diyos. Yun nga, daigdig na walang hugis at walang laman. So, sa day 1, day 2, day 3, pupunan muna ng Panginoon yung hugis sa mundo. Ano kaya yung mga hugis na yun? Triangle, circle, square, no? Sa day 4, 5, and 6 naman, pupunan ng Panginoon yung laman. Okay? So, kaya titingnan natin, yung sa tatlong araw na lilikhaan ng Diyos ay yung kaharian. Ika nga is yung kaharian, yung tutuluyan, yung lalagyan, yung hugis niya. No? And then sa day 4, 5, and 6, yung maghahari, yung rulers. Ibig sabihin, yung laman, tao ba ito? Hayop ba ito? No? So, malalaman po natin yan. Okay. So, ito yung tinatawag natin na kaharian. Sa day 1, day 2, day 3, ito po yung nilikha ng Panginoon. Nagkaroon ng umaga at gabi na kung saan ang tawag natin is time. Yun nga yung tanong 40 days na umuulan, 40 days na bumaha. Diba? So, paano nalaman ng tao na 40 days? Kasi, nilikha ng Diyos yung umaga at gabi. Umaga at gabi. Kinabukasan, umaga at gabi, pangalawang araw na yun. Another, umaga at gabi, pangatlong araw na yun. So, diba? Ang galing ng Diyos, diba? Kaya ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Dito natin makikita kung paano niya ginawa ang mundo. Okay? So, ang tawag dyan ay yung time. So, yung oras. Kaya noon pa, may oras na talaga. Wala lang silang orasan. Bibilangin lang nila manually. Guhit-guhit lang yun. Okay? So, ikalawang araw, yung kalawakan at dagat. Yung space. Ano yung kalawakan? Yung nandun sa taas. At yung dagat, yung ocean. No? So, day 3 naman, nilikha ng Diyos yung lupa at halaman. Kung saan yung life, dito niya nilagay. Okay? So, day 4, mga kapatid, yung umaga at gabi, no, yung time na yan, mayroong araw, may buwan, at may bituin. So, yun yung maghahari doon sa umaga at gabi. Pagka umaga, syempre, mayroong araw. Pagka gabi, nandoon yung buwan at yung bituin. Okay? Sa ikalimang araw naman, nilikha ng
ibon, nandun sa kalawakan. At yung isda, nasa dagat. Hindi sila pwedeng magbaliktad. At syempre, yung ika-anim na araw, dito nilikha ng Panginoon yung hayop at ang tao. Na kung saan yung hayop at tao, sila yung ruler dito sa lupa at halaman. Sila yung binigyan ng life. Okay? Ang ayos, ano? Galing ni Lord. Ayan. So, sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Tanong, bakit? Napagod. Okay, napagod ba ang Diyos? Nasiyahan siya. Okay. Kasi nasiyahan siya doon sa kanyang ginawa. No, nagpahinga siya. Nagdance. Okay? Nagpahinga ang Panginoon. Hindi ibig sabihin nun, siya ay napagod. No? So, 6 na araw siyang lumika, marami siyang ginawa, nag-day off siya. Sana. Hindi po, no? Meron siyang malalim na dahilan kung bakit siya nagpahinga. Ano ba yung dahilan na yun? Ayan. Dahil nilikha niya, yung ikapitong araw, na tawag ay Sabat. Sabat day. Hindi po Sabado. Sabat day. Para saan yung Sabat day? Ito po ay itinatangi sa lahat ng araw na kung saan pinabanal ng Diyos ang tao at inilalaan para sa tao. So, ibig sabihin, hindi lang po yung pangangailangan ng tao ang ibinibigay ng Diyos, kundi pati yung pagpapabanal, yung pag-aaral para sa kanyang mga likha, para sa Panginoon, para sa kanyang kabutihan, ginawa din ng Diyos yan, no? So, itinakda ang araw, sabi nga sa Marcos 2:27, basahin natin, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa Buti ng ikabubuti ng tao. Kaya ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi po tayo pwedeng trabaho lang ng trabaho. Kailangan meron din po tayong gagawin para sa ikabubuti natin. Ano yun? Yung Sabbath day, araw ng pamamahinga. No? Bagamat, yan. Okay? So, bagamat ang tao ay nilikha sa ika-6 na araw kasabay ng mga hayop, hindi ibig sabihin nun ay mag-aasal hayop ang tao. Kaya nga po, mayroong Sabbath day. No? We are made on earth and we are made for heaven. Ayan, ang gustong gawin ng Panginoon. Nilikha tayo sa ika-6 na araw, kasabay ng mga hayop. Nilikha rin tayo para sa ika-7 araw upang sumamba. Ayan, no? So, tanda ng tipan kay Adan, 7. Tandaan niyo po yung numero, ha? Okay. Paglikha ng Sabat, yan po yung ibinigay ng Panginoon. Ika-7 araw ay yan, Sheba. 7 means Sheba or oaths or Shaba or covenant. So, pakikipagtipan ni Adan sa Diyos. Pakikipagtipan ng tao sa Diyos. Ayan. Alam niyo po, dahil nga po si Adan, siya yung unang lalaki, so siya ang tinatawag natin na royal high priest. Ang pakikibahagi sa kabanalan ng Diyos. Okay. So, yung hardin ng Eden, yung po yung pinaka-sanctuaryo na kung saan si Adan, si Eva, doon po sila sasamba sa hardin ng Eden. Doon sila nakikipagtipan sa Panginoon. Doon sila nakikipagbahagi sa kabanalan ng Diyos. Ayan. Pero, ito na ang nangyari. Ayan. Dahil nga doon sa hardin na yon, sa sanctuaryo, syempre mayroong kalakip na mga pagsubok. May kalakip na pagsubok. Ano kaya itong pagsubok na ito? Di ba? Sabi nga sa Genesis
doon nagtatagpo ang Panginoon sa Hardin ng Eden. At syempre, nandoon din yung naglagay ang Diyos ng, puno ng buhay at puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Dalawang puno po ito hindi lang isa. Kasi dati ang alam ko, isa lang yung puno na yun. Pero nung binasa namin yung Genesis at pinag-aralan namin ito sa Lakbay Biblia, dalawa pala yung puno. No? Isang nagbibigay buhay at isang nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Ayan. Shamar. Ano tong Shamar? Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halaman ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Shamar. So, pangangalagaan. Ibig sabihin, bakit kailangan pangalagaan? Bakit? Sa tingin nyo, bakit kailangan pangalagaan? Meron bang kaaway? Pangalagaan, kailangan daw bantayan, kailangan protektahan. Hindi ba't binigyan ng authority si Adan para pangalagaan, pagyamanin, diba? At nasa authority din niya kahit na yung kaliit-liit ang hayop, malaking hayop na, yung maliit, siya yung nagbigay ng pangalan, diba? At siya rin yung mangangalaga. So, ibig sabihin, nasasakupan niya ito. Pero, dito, sabi ng Panginoon, kailangan daw pangalagaan, bantayan, at protektahan ang Eden. So, bakit kailangan bantayan? Siguro nga, mayroong kalaban. May nagbabanta, Brother Pipito, at may kalaban niya. Okay. So, sa Genesis 3, ayan, ito na, ang ahas sa hardin. Mababasa po natin yan sa Genesis 3:1, naroon ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Nilikha pala ni Yahweh yung ahas. Okay, no? Nilikha ni Yahweh. Totoo nga may kalaban, no? Ang ganda-ganda na ng hardin, di ba? Maganda talaga. Wala ka nang hahanapin pa. Pagkain, di ba? Hindi ka magugutom, di ba? Makakapag-swimming ka for life. Kaya na, merong ahas. Na ito po yung dapat bantayan. No? Sabi ni Kuya Aris, ahas na hosh. Sabihin, kasamaan. Puno ng malisya, tukso at siya ay pumapatay. Ayan. Kaya kailangan pangalagaan ng tao yung hardin laban sa ahas dahil ang ahas ay pumapatay. So, sa'yo yung tipon niya. Okay. So, pangalagaan ng tao ang hardin laban sa ahas. At dahil nga tuso, matalino ito itong ahas na ito. Bukod sa makapangyarihan, yung ahas, siya ay pumapatay. No? Sa lahat ng hayop na nilikha, siya yung pinakatuso. So, ganito yung tanong ng ahas. Ayan. Totoo bang sinabi ng Diyos, ayan, na bawal kainin ang anumang bungang kahoy sa halaman? Parang parang tinetest, no, si Eva. Totoo ba na bawal kainin ang anumang bungang kahoy sa halaman? Pa-inosente itong tanong niya. So, nagtatanim tuloy siya ng duda doon sa tao. Ibig sabihin, baka pwedeng hindi totoo at pwedeng totoo. Kaya, tinataniman niya ng pag-aalinlangan yung tao. And then, sino yung sumagot? Si babae. Ayan. Sabi niya, wait lang Ayan. Sabi ng babae, sinabi ng Diyos na huwag kainin o ipuin ang bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami. Pero sagot ng
No? So pinaratangan niya yung Diyos. Hindi totoo yan. Hindi totoong sinabi ng Diyos sa inyo yan. So ibig sabihin, nagsisinungaling yung Diyos kina Adan at Eva. Kaya ayaw, ito yung tinanim pa niya kina Eva at Adan. Kaya ayaw niyang ipakain sa inyo yung bunga ng mabuti at masama dahil kayo ay matutulad sa Kanya. No? Malalaman ninyo kung ano yung mabuti at masama. At ibig sabihin, ayon dun sa ahas, nagsisinungaling yung Diyos. Okay, so dinagyan niya ng pagdududa, tinaniman niya ng pagdududa, yung tao. Ngayon ang tanong, tama ba ang ahas? Tama nga ba siya? Ano nga ba yung totoo? Natukso nga ba si Eva? Okay. Sina Adan at Eva ay hindi agad namatay. Nung kinain nila yung bunga, namatay ba sila? Hindi. So, ibig sabihin, nagsisinungaling ang Diyos. Hindi. Kasi hindi sila namatay eh. Parang hindi yata. Mukhang tama yung ahas na matapos nilang kainin yung bunga, hindi naman sila namatay. Walang nangyari sa kanila. Namatay yung... Okay? So, ano yung nangyari? Ayon sa Genesis 3:22, katulad natin ngayon ang tao, sapagkat alam niya nalaman nila yung mabuti at yung masama. So, tama nga yung ahas na malalaman nila yung mabuti at saka yung masama. No? Okay. So, dahil nga, ginawa na ng ahas na magtanim ng pag-aalinlangan, tuso siya, kaya ang ahas talagang masasabi natin na eksperto siyang manlilinglang. Kaya ingat kayo sa mga ahas, ha? Tuso talaga, eksperto manlilinglang. So, ito yung intriga. Ang intriga kasi nakakapagtaka. Nung time na tinutukso ng ahas si Eva, nasaan ba si Adan? Habang kausap ni Eva, yung ahas, nasaan kaya si Adan? Nagtatago ba siya? No? So, nag-CR lang. Ganito po. Hindi kasi mapapansin doon sa kwento si Adan, di ba? Kasi ang nakikipag-usap is si Eva at saka yung ahas. Pero ang totoo, nandoon si Adan. No? Habang tinutukso ng ahas si Eva. Kaya lang, hindi siya makakilos dahil nag-iisip siya, no? Matapos kumain ng bunga si Eva, kasi matapos inabot niya kay Adan, ikaw naman. Diba? At anong ginawa naman ni Adan? Hindi, kinain niya. So, ibig sabihin, tahimik lang. Nag-o-observe lang si Adan kung ano yung mangyayari, no? Ayan. Ang tanong, bakit kaya tahimik si Adan habang sinusubok si Eva? Bakit nandun lang siya? Alam niyo po, base sa turo ni Pope John Paul II, no, ang sabi niya sa catechesis, tungkol dito sa ating original sin, si Adan po ay nakikipagtuos sa demonyo sa anyo ng ahas. Kahit na nakatayo lang siya, nakikipagtuos na siya noon. Nag-iisip siya. Ano yung iniisip niya? No? Ito po ay tinukoy sa Revelation, Pahayag 12:9. Buksan natin. Ito yan. Okay, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas, na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. So, itinapon. Okay? May kapangyarihan kasi na pumatay. No? So, itinapon ang dragon, dambuhalang ahas, sa buong sanlibutan. Nang ibig sabihin, ang ahas ang tinutukoy sa Genesis ay hindi ordinaryong ahas, kundi isa siyang dambuhalang dragon. Hindi lang basta dragon, kundi siya yung Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan na may pwersang at may kapangyarihang pumatay. Ito po yun. Ano ba yung banta ng ahas? Sabi niya,
hindi kayo mamamatay kapag kinain ninyo ang bunga. Hindi kayo mamamatay kapag kapag kinain ninyo ang bunga. So, ibig sabihin, mayroong halo ng pagbabanta, no? Hindi kayo mamamatay kapag kinain ninyo yung bunga. Eh, paano kung hindi nila kainin? Ano gagawin sa kanila ng ahas? Diba? So, nandun yung nag-iisip, si Adan na, paano nga ba? Kung hindi namin kinain ito, eh, etong ahas na ito, may kapangyarihang pumatay. Diba? Kaya nakikipagbuno siya, no? May pahiwatig na banda. Tandaan po natin na ang dambuhalang ahas, yan. Ayan. Ay. Tandaan po natin na ang dambuhalang dragon o ang ahas ay may kapangyarihang pumatay. Kahit na hindi nila kainin yung bunga, mamamatay sila dahil may kapangyarihan na pumatay yung ahas. Ito po ay pagsubok kay Adan. Sabi niya, ako ay immortal, pero pumapatay yung ahas. Diba? Pagsubok. Sabi pa niya, ang lahat ng hayop ay nasasakupan ko, pero nakakatakot yung ahas. Dragon to no? Kung hindi kami susunod, ano ang gagawin ng ahas? Remember mga kapatid, mayroong 2 puno. Tama? Mayroong 2 puno. Hindi ginawa ng Diyos yung puno na yon na display lang. May gamit yun. Diba? Ano yung 2 puno? Buhay. Nagbibigay buhay. At saka yung sa yan, masama at mabuti, nakakakilala ka. Kung sakali man na ito yung kinuha nga nila, yung bunga na nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama, kinain nila, hindi naisip na Adan, bakit merong nagbibigay buhay? Kung sakaling pinatay o patayin sila ng ahas, pwede naman kunin yung nagbibigay buhay. Amen? Amen. Kaya nga nandun diba? Ang pagsubok kay Adan ay magagawa kaya niya nagampanin na ipagtanggol ang kanyang asawa. Yun ang tanong. Magagampanan ba niya na ipagtanggol yung kanyang asawa? Gaano kalaki yung kanyang pag-ibig? Ito po ay sukatan ng pag-ibig. Baka mamaya pagka pinatay na si Eva, iwan na lang niya. Tumakbo siya. Diba? So, may pagtatanggol ba? Nandito rin po yung pag-aalay ng sarili. Diba? Mapapatunayan kaya ni Adan yung kanyang pag-ibig sa kanyang pinakamamahal na si Eva. Diba? Pwede naman niyang sabihin, sa ngalan ng Diyos, lumayas ka. Minsan yan po yung kulang sa atin. No? Kung nagawa sana ito ni Adan, sa palagay ko, napalayas na niya yung ahas. Dahil sinabi ng Diyos na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng nilalang, ang lahat ng hayop. Pero hindi nga nagawa ni Adan. So, naging mahina po si Adan. Nabigo. No? Nabigo yung ating unang mga magulang. Nabigo yung unang Adan. Kaya nga, nandito, yung proto-evangelium, na kung saan ito yung unang mabuting balita, unang ebanghelyo na ibinigay ng Panginoon, na kahit na nagkasala at kahit na pumalpak yung unang Adan, is nandito pa rin yung pangalawang Adan. Sino yun? Si Kristo. Ayan. So, nabigo man kay Adan, dahil sa pagsaway nila at pagpasok sa kasalanan, pumasok ang kamatayan at nagsimula ang paghihirap dito sa mundo. Pero ang mabuting balita, ayan, ipinangako na agad, ikalawang Adan na darating dito sa mundo na walang iba,
yung binhi na dudurog sa ulo ng ahas. Ang Panginoong Jesus po yun, no? Pero matagal pa po nating pag-aaralan kasi nasa bagong tipan na yan, no? Sa lumang tipan muna tayo, no? So, hindi siya natakot sa kamatayan. Yung ating pangalawang Adan, si Jesus. Tinanggap nitong ikalawang Adan yung kamatayan para maligtas yung tao. Kaya, dahil sa katapatan nitong ikalawang tao, hindi siya tumulad dun sa unang Adan na kabaligtaran niya, no? Dahil pinagharian siya ng pag-ibig ng Diyos. At dahil doon, sa pangalawang Adan, nakamit natin yung kaligtasan. Ayan. So, dyan po matatapos yung ating ikalawang session. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay.